naso kami ng isang member ng INC. Magandang talakayan ito dahil gumamit siya ng salin ng Biblia ng Katoliko. Ano po, may Biblia po ba kayo dyan na salin ng Bagong Tipang Katoliko? Kung nabasa niyo po yung salin po ni Juan Trinidad, meron po yung imprimatur at nihil usat, at alam ko pong alam din po ninyo, kapag ka may nihil at imprimatur, ibig sabihin ay aprobado po yan ng simbahan ninyo. Sabi po doon sa Biblia po na footnote po or interpretasyon ng pari po ninyo, yung 12:1, hindi raw yun si Maria o ang mahal na birhen daw po ninyo. Nabatid niyo po ba yun o alam niyo po ba yun patungkol sa bagay po na yun? Pero pinutol niya. At dahil nandiyan si Brother Wendell, nabisto po yung naturang INC, yung strategy ng INC na pumasok kagabi. Bilang pagbabagay, ang talatang ito'y ikinapit ng iglesia sa mahal na birhen. Oh, kinapat Yun din pala. ang yung pala. Pwede pong magtanong, Bro Wendell, pwede pong magtanong sa inyo po. Go ahead, bro. Go ahead, Itanong bro. na, bro. Po. Salamat po, thank you po. Salamat po sa konsiderasyon po ninyo. Bro Wendell, tanong ko lang po. Nabasa niyo naman po na aminado po yung pari po ninyo na hindi po si Maria ang tinutukoy sa hula ng talata. Ikinapit lamang ng Iglesia Katolika na si Maria. Yan, tanong ko po sa inyo, Bro Wendell. Pag sinabi po bang hindi patungkol kay Maria at patungkol kay Maria, ulitin ko po. Pag sinabi pong hindi patungkol kay Maria ang hula or patungkol kay Maria ang hula, yun po bang dalawang bagay na yan, kay Maria patungkol at hindi patungkol kay Maria? Magkasalungat po ba yan na termino o parehong termino lang po yan? Hindi Hindi magkasalungat. Hindi Okay magkasalungat dahil una, nang sinabing Opo. ang isang babae, ang babaeng ito'y hindi ang mahal na Birhen Maria. Yun ang unang bahagi. Pero hindi sinabing hindi pwede na bilang pagbabagay ang talatang ito hindi pwedeng ikapit sa mahal na Birhen Maria. So walang kontradiksyon. Maliban lang man kung ang unang bahagi na nagsabi, ang babaeng ito'y hindi ang mahal na Birhen Maria at hindi pwedeng ikapit sa mahal na Birhen Maria, kontradiksyon sa pangalawa kung sinabing ang babaeng ito, ang talata ay pwedeng ikapit sa mahal na Birhen Maria. Kaya walang kontradiksyon. Salamat po, Bro Wendell. At Magandang ating i-review yon. Kaya sa mga bago pa po sa akin channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Okay. Yan. So, alas 10 na ng gabi. Ibig sabihin, hanggang dito na lang tayo. Okay. So, namin na gano'n, mahina daw yung aking volume daw. So, lakasan ko na lang yung May last aking... na nag-raise hand, bro. TR Evander yata. Bago to. TR Evander. Asan? Umalis na. Nag-down. Kanina naka-raise. Ayan, TR Evander. Unmute natin. Unmute, kapatid. Teacher Evander. hello po, magandang gabi po sa inyo, mga taga Punto por Punto. Yes, good evening, bro. Yung TR ba, bro, is stands for teacher? Hindi po, Hindi po pa. yan. May gusto lang po sana kong itanong doon po sa nag-present, kung maaari po, okay lang po sa inyo. Si Brother Dance? Nag-present si Dance? Bakit ang tanong mo, Brother Dance, bro? Kung okay lang po sa inyo, pwede Yes, po bro. magtanong. INC ka, bro? Okay po. Opo, Iglesia ni Cristo po Ayun, yung kausap okay. niyo po ngayon. Membro Go ahead, po. bro. Go ahead, bro. Opo, itatanong ko lang po sana yung Revelation 12:1. Tanong ko lang po, yung mahal na birhen po dyan na binabanggit po ninyo, siya po ba yung binabanggit dyan sa hula na yan o propesya? Brother John Ray? Ako pala tinatanong dito, Brother Jando. Ikaw sa'yo yan. Natin si Brother Dance. Yes, bro. Sa aral ng simbahan,
sa aral logically and scholarly. Scholarly speaking, church, theologically speaking, si Inang Birheng Maria. Yun ang sagot natin. Apo. Yung next ko pong tanong, kung okay lang po, ay mayroon po bang mga pari na sumalungat po sa nagsasabi na yan ay patungkol kay Maria? Mayroon po bang mga pari na pari pa rin hanggang ngayon, hanggang sa namatay, pero sinalungat po ang katuruan na yan? Meron po bang mga pari? Yes, in the history of the church, kasi bago yan magiging doctrine, dumadaan yan sa debate, kapatid. Kaya natural na may mga pare na talagang mayroon silang sariling opinion. Pero once the church magsalita na kung ano talaga ang tamang interpretasyon, magiging isa na ang paniniwala lahat ng mga pari. Nung una, natural, dahil ididebate yan kasi nga may kanya-kanyang tinatawag na theological opinion. Para sa mga abogado, ang mga abogado, kanya-kanyang opinion yan sila. Pero kapag nagsalita ng Supreme Court, lahat sila bow. Ganon din sa simbahan. Ang mga kaparian namin, may kanya-kanyang opinion din yan. Pero kapag ang simbahan na nagsalita, lahat yan bow. So, yan po ang history ng aral about sa 12:1 ng Revelation. Sige po. Kung maaari po, pwede pong pabuksan yung camera ko kung pwede lang po sa inyo. May ipapakita lang po ako sa inyo. Pwede mo namang ibuksan, bro. Pwede mo buksan. Sige lang. Po, buksan ko na po. Paano po ba? Paano po babaliktarin tong na to? Pwede pong baliktarin. Nasa iyo ang control niyan, bro. Teka lang po Paano po bang pagbaliktad nito? Di po mabaliktad. Pindutin mo yung yung pindutin mo diyan sa camera mo yung yung parang siya, yung parang bilog. Pindutin mo dyan sa screen mo yung parang bilog. Nawala yung boses mo, bro. Nawala yung boses mo. Magsalita ka. Puro sign ka na, puro sign ka na. Naka-mute po ako. Ang may karapatan po kasing mag-mute ay kayo po. Kaya naka-mute po ako. Ano po, may Biblia po ba kayo dyan na salin ng Bagong Tipang Katoliko? Bagong Tipang Katoliko, wala. Opo. Bro wala. Salin po ito ni Juan Trinidad po. Ano ang tanong mo? Ay tanong mo na lang, bro. Kasi kung meron po kayo, mas maganda pong ipakita nyo po. Pero kung wala po kayo, wala okay lang naman po yun. Wala kaming version yan sa ginagamit namin na apps, bro. Sige po. Kasi po kung nabasa nyo po yung salin po ni Juan Trinidad, meron po yung imprimatur at nihil. At alam ko pong alam din po ninyo, kapag may nihil at imprimatur, ibig sabihin ay aprobado po yan ng simbahan ninyo. Ibig sabihin, yung sinalin na yun ng Biblia, yun ay kasang-ayon rin sa katuruan din ng simbahan ninyo. Kung babasahin nyo po yung footnote ng pari po ninyo sa Apokalipsis 12:1 ng Revelation, meron pong sinabi yung pari po ninyo, kung pwede ko lang sana baliktarin yung camera ko, may mapakita ako. Sabi po doon sa Biblia po na footnote po or interpretasyon ng pari po ninyo, yung 12:1, hindi raw yun si Maria o ang mahal na birhen daw po ninyo. Nabatid niyo po ba yun o alam niyo po ba yun patungkol sa bagay po na yun? Well, bro, sinabi ko nga kaganina, may kanya-kanyang version ang mga kaparian. At sa teaching ng simbahan, bro, dalawa talaga ang explanation dyan. No? Pero nagkakasalunatan po, ano? No, hindi siya. Kasi ang salita ng Diyos, hindi mo naman igagapos yan sa isang unawa lang. To Timothy 4:9, hindi mo pwedeng igapos ang salita ng Diyos. Huwag mong igapos. Hindi ka ginagapos ng simbahan, tapos kayo igagapos nyo. Ang teaching ng simbahan, ang Revelation 12:1, it talks about the church, scholarly speaking, and then theologically speaking, it talks about Mother Mary. Paano niyo po i-reconcile po yung sinabi ng pari po ninyo na meron namang approbation
merong pagpapatibay ng simbahan ninyo na tama yung aral na yun na sinalin po niya na si Maria hindi ang tinutukoy sa Apokalipsis 12:1 pero sa iba namang katuruan ng simbahan ninyo, si Maria yun. Di ba't makasalangatan yun? Paano niyo po i-reconcile yan? Well, reconcilable naman yan kasi nga dalawa nga Sige po, paano ang po? interpretation. Paano po? Dalawa nga ang interpretation. Scholarly speaking, Hindi it si talks Maria. about the church. It talks about the church kasi tumutukoy yan, ang babae na yan sa simbahan din dahil ang church is tinatawag din na babae, biblically speaking. Sabi nga ni St. Paul ako ay parang babaeng nanganak sa sakit, sa kanyang pagdurusa sa pangangaral ng salita ng Diyos, para siyang babaeng nanganak. So, tumutukoy ang simbahan, ang babae sa simbahan din. Brother Sige po. Ray, Yes, Brother Wendell. tama naman ang sagot mo dahil yun naman ang binanggit sa Bro, footnote. Pinoto Opo. lang. Sige po. Pinutol pala. Pinoto Sige, lang. Brother Sige po. Wendell. Basahin Sige ko po, pakibasa. Sige po, pakibasa niyo po, Bro Wendell. sa Salamat po. footnote, ito kasi ang mabasa. Isang Sige po. babae, tama yung sinabi mo, Brother John Ray, ang babaeng ito ay hindi ang mahal na birhen. Salamat po. Pagkat hindi naangkop sa kanya ang mga iba pang bagay na binanggit sa tipan. Ang damit niya'y ang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. Napapatungan siya ng isang koronang may 12 bituin at nararapat siyang Kung gusto niyo po, Bro Wendell, ako na po magbasa po. Okay lang Sandali po sa muna, inyo. Bro, tahimik ka lang bro kasi nagbabasa siya bro. napakaliit kasi Sige po, ito. sige po. Sige po. Narapat siyang luwal si Kristo sa mundo. Bilang pagbabagay, ang talatang ito'y ikinapit ng iglesia sa mahal na birhen. Kinapat Yun din pala. yung una Brad Jando, at yun ang paliwanag mo, no? Na Yes. binanggit ni Father Juan Trinidad, Ayun, pero mayroong Biblia si Bro Wendell. yun ding huling bahagi dito, sabi sa naturang footnote, bilang pagbabagay, ang talatang ito'y kinapit ng iglesia sa mahal na birhen. Yun po, Pwede Brother pong Ray. magtanong, Bro Wendell. Pwede pong magtanong sa inyo po. Sige, go ahead, bro. Go ahead, Itanong bro. mo, bro. Po. Salamat po. Thank you po. Salamat po sa konsiderasyon po ninyo. Bro Wendell, tanong ko lang po. Nabasa niyo naman po na aminado po yung pari po ninyo na hindi po si Maria ang tinutukoy sa hula ng talata. Ikinapit lamang ng Iglesia Katolika na si Maria. Yan. Tanong ko po sa inyo, Bro Wendell. Pag sinabi po bang hindi patungkol kay Maria at patungkol kay Maria, ulitin ko po. Pag sinabi pong hindi patungkol kay Maria ang hula or patungkol kay Maria ang hula, yun po bang dalawang bagay na yan, kay Maria patungkol at hindi patungkol kay Maria? Magkasalungat po ba yan na termino o parehong termino lang po yan? Hindi. Hindi Hindi magkasalungat. Hindi Okay po. magkasalungat dahil nauna nang pinaliwanag, dalawa ang interpretasyon ng simbahan. At dahil dalawa ang interpretasyon ng simbahan kaugnay dito, tandaan natin na Sige po. the Catholic Church is the owner of the Bible. At ayon sa INC, wala kayong sariling Opo. salin ng Biblia. Ibig sabihin, nakibasa lang kayo at nag-interpret. So, the proper interpretation ng simbahan ni malinaw. No? Una, ang pahayag, hindi ito'y tumutukoy sa mahal na Birhen Maria. Sabi kay sa footnote ni Father Juan Trinidad. Ngunit, sabi dito, Ikinapit ng simbahan. ang iglesia, Ikinakapit po ng Iglesia po. ikinapit, no? Yes. Ikinakapit. Opo. Ang kapangyarihang ito ay ikinapit sa mahal na Birhen Maria.
Ibig sabihin, interpretation ng simbahan, kapatid, sa talatang yan, Opo. hindi siya pumapatungkol, pero ang ininterpret siya ng simbahan, Opo. kay Inang Birheng Maria. Dahil kung pakikinggan mo yung binasa ni Brother Angel, Brother Wendell, Opo. mayroong mga terms na ginamit sa Revelation 12:1-5 na hindi Opo. siya sumasaklaw sa kay Inang Birheng Maria. Yun ang binasa ni Brother Wendell eh. No, Opo. kaya doon yun sa pumapatungkol yun sa Henry, church. Dun sa Yes, Brother baba Angel. niyan, napakalinaw sa baba naman yun, di ba? Nanganak ng lalaki eh. Opo. Yung sa verse 5, nanganak ng lalaki. Oh, kaya nga So, dalawang Opo. interpretation ng simbahan Ano pa diyan. bang yes, kasi nga ang simbahan kasi mag-interpret niyan, brother. So, unang-una Opo. malinaw naman yung nasa baba, malinaw po yung nasa baba, nanganak. Oh, sino ba yung nanganak talaga diyan na isang ano, Yung mababa batang po lalaki naman yun. dyan, sabi nila And si then at the Jesus same Christ daw. Yes, at the Opo. same time, pwede nilang ikapit sa church, pwede nilang ikapit sa ano, but the church will explain. Hindi yung nakibasa ka lang ng Biblia and then ikaw mag-interpret. That's self-interpretation. But sabi Pwede pong sa sorry po. Sige po. yes, unang Timoteo 3:15-16, the church is the pillar and foundations of the truth. Sila magpapaliwanag, kapatid. At napansin niyo na po dito sa baba, ang Opo. babae napakalinaw, at ang babae nagsilang ng sanggol na lalaki. At doon sa 2 pa naman, malapit na siyang manganak. Dito sa 2, sa 12:2, malapit na siyang manganak. Babae talaga to. Okay Malapit po. na Pwede siyang manganak, kaya napasigaw siya at matinding sakit sa hirap. So, pinatutungkulan naman, maririnig mo from 1-5, babae talaga. At wala namang ibang nasa heaven kundi ating mahal na Birheng Maria, Pwede pa kapatid. pong mag-follow up Ngayon, po ng meron naman tanong po. silang Sige po. meron naman silang itutukoy na ibang ano sa church. Pwede rin po yan kasi ang church naman po magpapaliwanag, kapatid. Yun po, kapatid. Opo. Bro Wendell, pasensya na po. Pwede po bang mag-follow up question po sa inyo? Kung isang tanong na lang po, huli na lang po siguro. Okay, you may go ahead. Opo. Sa footnote po kasi, aminado naman po siguro kayo na ang unang interpretation po ng simbahan po ninyo ay patungkol po kay Maria. Ang hula po niyan, Apokalipsis 12:1. Pero ang ikalawang interpretation po ng simbahan po ninyo ay si Maria na po yan. Unang interpretation po ng simbahan, hindi po yan patungkol kay Maria. Pangalawang interpretation po ng simbahan, yan ay patungkol na po kay Maria. Tanong ko lang po, para po sa unawa po ninyo, maging totoo po tayo, magkasalungat po ba yung interpretation na yan o parehong tama po yan? Parehong tama dahil bakit? Una, nang sinabing Opo. ang isang babae, ang babaeng ito'y hindi ang mahal na Birhen Maria. Yun ang unang bahagi. Pero hindi sinabing hindi pwede na bilang pagbabagay ang talatang ito hindi pwedeng ikapit sa mahal na Birhen Maria. So walang kontradiksyon. Maliban lang man kung ang unang bahagi na nagsabi, ang babaeng ito'y hindi ang mahal na Birhen Maria at hindi pwedeng ikapit sa mahal na Birhen Maria, kontradiksyon sa pangalawa kung sinabing ang babaeng ito, ang talata ay pwedeng ikapit sa mahal na Birhen Maria. Kaya walang kontradiksyon. Salamat po, Bro Wendell. At tanong ko lang po sa host, saan po pwede kunin po yung link po? For example po, excuse me, magla-live po kayo ulit po. Tuwing anong time po kayo nagla-live po? Dito, punto, tuwing gabi, bro. Pwede ka May dito ano po ba kayo? pwede kayo May GC po ba magbalik-balik. kayo? Opo. Ang mas maganda, ano mo lang yung Facebook mo sa akin para masendan kita ng Opo. link. Sendan kita Opo. ng link. At kahit na gabi-gabi ka pumasok doon magipagsubukan, okay na okay sa amin yun. Kahit ganito lang, Opo. tanong ka lang, okay lang, wala namang problema. Opo. Bali, isend ko lang po sa inyo po no, yung Telegram, ay yung ano ko po, yung TR Facebook Evander. account ko po. Tiara Bandar. Opo. Yan pwede yan rin- ang gusto namin na kahit na INC ka o kahit ano pang mananampalataya, welcome po dito. Magtanong lang ng Opo. maayos, sasagot kami, tapos wag nang ano yung bang mamimiluso po kasi nasa Opo, inyo hindi naman naman yan po kung ako tatanggapin nyo o hindi eh. Basta sasagot lang kami at nasa Opo. iyo na yan bro kung tatanggapin mo o Opo. hindi yung sagot namin. Kung napapansin Welcome ka niyo dito.
kung napansin nyo rin po, pagka nagsalita po ako sa inyo, walang pilosopuhan, walang sikuhan. Yes nga po, opo. Napakagalang mo nga eh. Salamat po, thank you po. At least po, nakita ko rin po na maganda po yung usapan natin. Nagtatanong lang tapos, okay na. Sagot lang. Ipapaalam ko lang sa kanya, Brother Junre, na yung number sa screen, pwede niyang i-text dyan yung pwede niyang i-text dyan o i-chat sa akin sa WhatsApp kung may WhatsApp siya or i-text us direct sa aking number yung name ng Facebook niya para direct ko siyang bigyan ng link gabi-gabi pag nag-live tayo. By the way, Tia Evander, saan mo nakuha yung link at nakapasok ka ngayon, bro? Na lang po, may nag-share lang po sa aking isang kaibigan ko po, pasok raw po ako. Okay, maganda yan bro, pasok ka dito bro, pwede natin pag-usapan yung differences of our doctrines. Pag-usapan lang natin. And then, kung mapapaniwala mo kami sa paniniwala nyo, baka lahat kami magpa-doktrina sa inyo. Pero sana naman bro, kapag ikaw naman ang naliwanagan, accept the truth din. Yun lang. Kaya bro, Tia Evander. Nawala. Nag-mute siguro siya. Wait lang. Na-mute. Nag-mute siya ulit. Ayun, na-mute nga. Sorry po, na-mute po kasi bigla. Ayun po, salamat din po sa iyo kuya sa nagsalita po kanina. Don't worry kuya, ako po kasi kuya, meron po akong principle na open po ako sa katotohanan. Kaya nga po, bunga po ng aking pagsusuri po ay napunta po ako sa pagiging kaaning sa Iglesia ni Cristo. At ako kuya, hindi po tumitigil sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. By the way, ano ang origin of ano mo bro? Origin of faith mo? Ano po sa una ko pong relihiyon, nakiki-born again po ako pero hindi po kasi ako nabautismo sa born again. Hindi po ako nakatanggap ng baptism, nakikisama po sa mga kaibigan sa Katoliko, pero hindi po ako sumasama doon sa komunyon. Kumbaga, wala akong relihiyon nung una. Pero bunga nga po ng pagsusuri ko at bunga po ng pag-i-invite sa akin ng mga kaibigan ko sa iglesia, nataniman po ako ng tunay po na aral ng Diyos. Dahil po doon, nasa Iglesia ni Cristo po ako. At yung pag-aaral ko po, hindi po tumitigil. Sana ganun din po kayo. Pares po tayo po. Pagbabahaginan tayo ng aral at nasa inyo po yun kung tatanggapin po ninyo o hindi. Yes, kaya nga, wini-welcome ka namin. Wini-welcome ka namin bro dito. Opo, ang sa atin po ay kung alin po yung totoo, yun po yung tanggapin. Alin po yung kasinungalingan, itakwil natin yun kasi sa diablo yun Correct. Opo. Correct, tama. Ganun po yung principle ka po sa buhay. And po, salamat po sa time po ninyo mga kuya. Balik ka kapatid. Brother Evander, pakitext sa akin yung yung pangalan mo sa FB para at ano nga po yung number niyo po kaya pakidictate nga po sisave ko na lang po dito. 0963 wait a minute po. Teka lang. I-text nyo sa akin para sinagita ng link gabi-gabi. Sige po. Worries po. Teka. Sige nga po, 0963 63 533 533 2807. 2807. Tama na po yun? 0963-533-2807. Salamat po, Brother Jando, sa oras po ninyo. Pakitext lang yung na po kayo pangalan mo sa FB, Opo. Hindi bro, you don't need to say that na pasensya na po kayo kasi actually, karangalan namin na pumasok ka. Karangalan namin. Thank you po. Sana po ganito lahat yung magiging usapin. Bagaman magkaiba tayo ng pananampalataya, pero yung paggalang sa kapwa, mamamalagi pa rin. Amen. Yun lang po kuya. Siguro po susunod aakyat ako. God bless Salamat po sa oras ninyo po. Salamat po sa oras. God bless din po. Thank you po. Thank you. Yes. At Brother Jando, bago natin tapusin, i-justify ko lang mga kapatid, no, bakit dalawa ang interpretation dyan. No? Kasi kung titingnan kasi natin mga kapatid, unang-una, hindi natin pwedeng igapos ang interpretasyon. No? Kasi ang salita ng Diyos hindi pwedeng igapos yan na isa lang ang interpretasyon talaga niyan. Hindi ganon. Sabi ni St. Paul sa 2 Timothy 2:9, kailanman hindi magagapos ang salita ng Diyos. Kaya walang isa lang ang interpretation. So bakit karoon ang interpretation ng simbahan dito? Kung babasahin kasi natin ang Revelations 12:1-5 mga kapatid, no? Pumapatungkol talaga to kay Inang Birheng Maria, literally speaking,
at yung mga symbol, kasi yung Bible kasi full of symbol, lalo ng Revelation. So ito papakita natin dito. Yung sa church muna, bakit sa church? Kasunod nito, lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan. Isang babaeng nardaramtan ng araw at nakatuntong sa buwan at ang ulo'y may koronang binubuo ng 12 bituin. So ito, figure talaga ng babae ang nakita ni Saint John. Kaya literal talaga na babae yan, figure ng babae ang nakita niya. Nadaramtan ng araw, nakatuntong sa buwan, at ang ulo'y may koronang binubuo ng 12 bituin. At kung titingnan mo ang aral ng simbahan dyan, Immaculate Conception yan. Immaculate Conception po yan. Kung titingnan natin ang picture niyan sa larawan ng simbahan. Sa 5, dito na sa 5, ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Pag sinabing theological speaking, ano yung salita ng Diyos? Sino yung babae na nanganak ng sanggol sa Biblia? Di ba walang iba si Inang Biring Maria? Literal yan. Ang babae nanganak ng isang lalaking nanganak ng sanggol. Si Inang Biring Maria yan. Kasi yung sanggol na nanganak dyan is nakatakdang maghari sa lahat ng bansa. Sino ba yan? Si Panginoong Jesucristo lang yan eh. Di ba? Tungkod na bakal, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. So, sa part naman ng simbahan, kasi may part kasi dito na naghihirap tong babae na ito. No? Saan yung part na naghihirap siya? Basahin natin ang buo to Sa 2, malapit na siyang manganak kaya't napasigaw siya dahil sa matinding hirap. Sa 2, yung babae, napasigaw siya dahil sa matinding hirap. Si St. Paul, mga kapatid, sa kanyang pangangaral, ito ang sinabi ni St. Paul. Sa 4:19 ng Galatia, mga anak ko, dahil sa inyo'y minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak. Ang iglesia, tumutukoy din yan sa babaeng nanganganak. Hirap sa babaeng nanganganak. So yan po ang interpretation ng simbahan dyan. Kaya nga, sa simbahan, yung babae na binabanggit dyan, literally speaking, ang Inang Biring Maria yan. Kasi biblically speaking, walang babae sa Bible na nanganak ng isang lalaking sanggol na maghahari sa lahat ng mga bansa, si Panginoong Jesucristo lang. Kaya nga sa Revelation 17:14, ano ang titulo ni Panginoong Jesucristo? Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Siya lang yan. Kaya siya talagang pinapatungkulan dyan. But the other part or the other side of the coin, yung babae ay nakitaan ng paghihirap na parang manganganak na. Sabi ni St. Paul sa kanyang pangangaral, siya ay isang parang babaeng naghihirap ng manganganak. So tumutukoy sa simbahan yun. Kaya nga dalawa ang interpretation ng simbahan dyan. John Ray? Yes, Bro Wendell. Yes, tama na dalawang interpretasyon dahil isa sa mga objection nila, kung si Santa Maria yan, hindi siya Immaculate Conception dahil umiiyak siya sa sakit. Pero tumutukoy yan sa Galatia Kapitulo 4:19. Yung persecution na parang nanganganak ang iglesia. Dumadaan siya sa matinding persecution. Persecution, yes. Pero, kaugnay sa mahal na Birhen Maria naman, malinaw siya ang nanganak sa bata na maghahari. At siya ang katuparan sa Isaiah Kapitulo 66:7 na nanganganak na walang karamdamang sakit talaga. Ay, sino pa bang katuparan yan? Walang iba ang mahal na Birhen Maria. So, dalawa ang kahulugan. Dahil yung umiiyak sa sakit, tumutukoy yan sa simbahan na binanggit sa Galatia Kapitulo 4:19. Brad John Ray. Yan, maraming salamat sa pagpalinaw, Brother Angel. Panghuli. Angel. Para si Aljan. Kaya mas mabuti talaga na meron tayong kopya din sa mga ginagamit sa ANC, no? Buti nga, meron ka, Brother Wendell. Grabe. Pinutol-putol. No? Imagine, napakaliit talaga ang anong Bible na yan, Brother Wendell? Basahin. Ang Bible na ito, alam niyo ba, saan namin ito napalit? Nabili? Doon sa Central. Sa INC?
Doon sa Central. Oh, ang bagong tipan ng ating mananakop at Panginoong Hesukristo kay Father Juan Trinidad. Napakaluma. Dahil ang daming mga footnote dito na pinutol-putol nila. Maghanap ako niyan kung may makita ako. Pinutol-putol nila. Brother Jodre, makakibili ka lang yan doon sa Central. Hindi, merong ibigay ko sa inyo online isang iglesia na nagbibinta ng ganito. Sige, Bro Wendell, ibigay mo, Bro Wendell. Ibigay ko sa inyo ang online. Okay, orderan namin. Meron. Online. Ito, halimbawa, ang kanilang ginagamit dito sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, para patunayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos dahil ito umano ang mabasa sa footnote ni Juan Trinidad. Sa paliwanag ng Iglesia Katolika, ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. Bakit daw umano tinatawag siya na verbo? Tinatawag siyang verbo dahil Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. So, yan ang paliwanag ng otoridad Katoliko. Kaya, verbo siya. Salita, word. Pero, nagmula siya sa isip ng Ama. Pero may nauna diyan. May nauna pala. Ang nauna, ito. Ginamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. Ayun. Ayan. Yan. Huli. Sakspan. Sakspans. Ayun po, at yun po ang nangyari kaganapan kagabi kung saan may member ng INC ni Manalo na pumasok sa ating programa at nakipagsubukan. Ang problema lang, kasi merong si Brother Wendell original na kopya, kaya ayun, nabisto yung kanyang pinutol.